Napakasayang magbakasyon kapag kasama ang buong pamilya. Pero paano kung pagkatapos ng bakasyong iyon, sa pag-uwi ninyo sa sarili ninyong tahanan, ay may lalong kakilakilabot na nilalang na pala ang sumalubong sa inyo sa dilim? Pakinggan ang kwento ng isang pamilya na inakala nilang ligtas na silang naninirahan sa bago nilang biling bahay sa isang subdivision sa Bulacan. Isang magandang simula, isang tahimik na kanlungan. Nang hindi nila alam na sa bawat pagpatay nila ng ilaw, may isang naliligaw na kaluluwa ang dahan-dahang bumababa mula sa kisame para sila ay masdan. Para sa pamilya ni Raymond, ang bagong bili nilang bahay sa isang subdivision sa Bulacan ay isang katuparan ng kanilang mga pangarap matapos ang ilang taong pagtitiis sa maliit na apartment sa Maynila. Malaki ito, may 2 palapag at napapaligiran ng matatayog na puno na nagbibigay ng preskong hangin kumpara sa apartment namin sa Maynila. Sa unang linggo pa lang ng kanilang pagtira, napansin na ng asawa ni Raymond na si Sarah ang mga kakaibang insidente. May mga oras na ang temperatura sa loob ng kusina ay biglang babagsak. Isang napakatinding lamig na tila ba galing sa loob ng isang sementeryo. Kahit na tirik ang araw sa labas, payapa at tahimik ang lugar. Ngunit sa katahimikang iyon ay may kaakibat palang kakaibang bigat. Raymond, parang may naglalakad sa sala tuwing madaling araw. Bulong ni Sarah, isang gabi habang nakahiga sila sa kanilang higaan. Naririnig ko ang marahang kaladkad ng mga paa sa sahig, pero kapag sinusuri ko, wala namang tao. Pinagkibit balikat lang ito ni Raymond. Baka naninibago ka lang sa bahay, Mommy. O kaya naman ay mga lumang kahoy lang na gumagalaw dahil sa lamig ng gabi. Hindi alam ni Raymond, ang nakatira sa kanila ay hindi lang basta imahinasyon, kundi isang kaluluwang naliligaw at naghahanap ng mapagtataguan. Sumapit ang ika-3 buwan ng kanilang paninirahan. Ang mga marahang yabag ay naging mas madalas, mas mabigat at mas active. Isang gabi, eksaktong 3:00 ng madaling araw, nagising si Raymond dahil sa matinding uhaw. Bumaba siya sa kusina upang uminom ng tubig gamit ang flashlight ng kanyang cellphone dahil patay ang lahat ng ilaw. Habang pabalik na siya sa hagdanan, nadaanan niya ang malaking antigong salamin na nakasabit sa pasilyo ng sala. Itinuon niya ang ilaw ng cellphone sa salamin upang tingnan ang kanyang daanan. Ngunit sa pagdaan ng liwanag, napansin niya ang isang malaking maitim na anino sa likod ng kanyang refleksyon sa salamin. Isang babae. Nakatayo ito sa mismong likuran niya. Nakayuko, gumaragalgal at mahaba ang buhok na takip ang buong mukha at suot ang isang maruming puting duster. Mabilis na lumingon si Raymond sa kanyang likod upang harapin kung sino man ang pumasok sa kanilang bahay. Ngunit walang tao doon. Purong dilim lang ng sala ang kanyang nakita. Nang muli niyang tinignan ang salamin, ang babae sa refleksyon ay hindi nawala. Dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang ulo. Walang mga mata ang mukha nito. Purong itim na mga lubak na tila ba binunot ang mga mata nito bago namatay. At mula sa nakabukang bibig nito, dahan-dahang lumabas ang isang tuyong bulong na direktang narinig ni Raymond sa kanyang utak. Bakit kayo nandito sa bahay ko? Pinalot ng matinding takot si Raymond. Nadulas ang basong hawak niya at marahas na nabasag sa sahig. Sa tindi ng kaba, patakbo niyang inakyat ang mga hagdan patungo sa 2 palapag upang puntahan ang kanyang pamilya. Ngunit pagdating niya sa kwarto ng kanyang 7 taong gulang na anak na babae na si Lily, lalong nadagdagan ang kanyang kilabot.
Nakatayo ang kanyang anak sa madilim na sulok ng kwarto. Dilat na dilat ang mga mata, nakaharap sa dingding at may ibinubulong na hindi maintindihan. Kaparehong-kapareho ng posisyon ng nilalang na nakita niya sa salamin. "Lily, anong ginagawa mo? Halika rito!" Nanginginig na sigaw ni Raymond habang hinihila ang bata pabalik sa kama. Tumingin si Lily sa kanya nang walang kaemo-emosyon at sumagot, "Dad, ang sabi po ng ate sa dingding, wag daw po tayong aalis. Gusto niya raw po ng bagong kalaro dahil matagal na siyang naliligaw dito." Sa mismong sulok na iyon, itinapat ni Raymond ang flashlight ng cellphone. Doon, nakita niya ang isang maitim at baluktot na anino na mabilis na gumapang paitaas sa kisame at naglaho sa dilim. Umalis ang pamilya ni Raymond sa bahay na iyon kinabukasan. Iniwan nila ang lahat ng kanilang mga gamit, ang mga kasangkapan, ang mga damit at ang mga alaala. Ayon sa mga nakatatandang kapitbahay, ang bahay na iyon ay dating pagmamay-ari ng isang babaeng mag-isa sa buhay at namatay sa loob nang hindi napapansin ng sinuman sa loob ng ilang buwan. Ang kanyang kaluluwa ay naging bahagi na ng mismong pundasyon ng bahay. Pero ang tunay na kakilakilabot na detalye ay hindi nagtatapos sa kanilang pag-aari sa bahay na iyon. Lumipat ang pamilya ni Raymond sa isang bagong apartment sa Maynila. Inakala nilang tapos na ang bangungot para sa kanilang pamilya. Ngunit isang gabi, habang nag-aayos ng higaan ang kanyang asawa, narinig niya ang marahang kaladkad ng paa sa kanilang bagong pasilyo. At nang tingnan ni Raymond ang kanyang anak sa salamin ng banyo, nakita niya uli ang babaeng may mahabang buhok, nakatayo sa likod ng kanyang anak at dahan-dahang ginagaya ang bawat galaw nito. Walang ligtas na lugar para sa pamilyang hinatulan ng isang ligaw na kaluluwa. Dahil ang pinakamatinding sumpa ng isang haunted house ay hindi ang manatili sa loob ng bahay, kundi ang sumama sa bawat hakbang ng mga taong pumasok dito. Sa totoong buhay man o sa kwento, kapag ang isang bagay, gaya ng bahay o renta, ay napakamura kumpara sa normal nitong presyo, madalas ay may nakatagong dahilan, depekto, o madilim na kasaysayan sa likod nito. Ang pagiging praktikal ay mabuti, ngunit ang labis na katipiran na walang pagsusuri ay maaaring magdala sa atin sa mas malaking kapahamakan o sakit sa ulo. At diyan na po nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, mga giliw kong tagapakinig. Manatiling mag-ingat sa dilim at magandang gabi po sa inyong lahat. Ako ang inyong lingkod at ito ang Takutan TV, mga kwentong katatakutan, kababalaghan at misteryong magpapakaba sa inyo sa bawat gabi. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magpapatayo ng balahibo ninyo tuwing gabi.